So kumusta pa mga ka-travelers? This is again John from Road Crew Travel. So halos 3 linggo tayong hindi nakapag-vlog ngayon. Medyo busy lang at lalo't sinabayan pa na itong sakit na naramdaman ko nitong mga nakaraang araw. Medyo nagkaroon lang ng sore throat na nauwi sa dry cough at sipon. So ingat-ingat lang tayo mga ka-travelers dahil ngayong panahon na to mamaya araw at mamaya uulan din. So kailangan magpa-check up din tayo sa doktor para at least alam natin yung kondisyon ng ating katawan. At higit sa lahat mga ka-travelers, manalangin tayo sa Panginoon na sana mapagaling ang ating pangangatawan at kalusugan. At ngayon mga ka-travelers, in this video, meron akong i-share sa inyo na mahalagang mahalaga para malaman ninyo yung mga codes sa inyong driver's license. Kagaya neto, actually balot lang yan, nasa loob yung driver's license ko. Ayan siya. So, alamin natin kung ano ba yung mga codes na naka-indicate sa ating driver's license. Kasi hindi porkit may driver's license ka is pwede ka na mag-drive ng kahit anong sasakyan. Meron nilagay ditong restriction si LTO para disiplinado tayo sa ating pagmamaneho. At yun nga ang i-discuss natin ngayon, ang iba't ibang codes na nakapaloob sa ating driver's license. So without further ado, channel ID muna tayo at diretso na tayo sa ating discussion. So tara, let's! At yung pa mga ka-travelers, so nagbabalik na tayo sa ating channel at kagaya nga na sinabi ko kanina, i-discuss natin ngayon yung mga iba't ibang codes or yung masasabi nating mga restrictions na nilagay ni LTO sa ating driver's license. Kasi nga naman, ngayong panahon na to sa ating bansa, napakarami na ring mga sasakyan kung makikita natin sa kalsada. Nagkakandahirap na nga ang ating gobyerno kung paano na mapapanatili na maayos yung daloy ng trapiko sa sasakyan. Meron diyang may mga color coding scheme na nilalagay and whatnot, etc. Alam nyo na yon. At ngayon naman, hindi naman natin didiscuss yun. Siguro sa ibang video. Pero ngayon, i-discuss natin yung mga restrictions or yung mga codes na nilagay ni LTO sa ating driver's license para at least malaman natin kung ano yung mga sasakyan na pwede at hindi natin pwedeng imaneho. Pero bago tayo tumungo doon, alamin muna natin bakit ba natin kailangan ng driver's license. Of course, obviously, para magkaroon tayo ng disiplina sa paggamit ng mga sasakyan. Siyempre, sasakyan yan, delikado rin yan kung halimbawang basta-basta na lang magmamaneho ang kahit na sino. Ano po? Kasi nga kung lumabag ka sa isang traffic sign or worse, kung nakabangga ka or ikaw yung nabangga, wag naman sana meron ding mga kaakibat na yan, kumbaga parusa. At with that, kung halimbawang merong nahuli na isang driver, agad nila ito makukuhanan sa pamamagitan ng driver's license o di kaya naman sa plate number na sasakyan. O di ba? Doon pala makikita na nila yung records sa LTO. Ngayon, according dito sa na-research ko, a driver's license is needed to legally operate a motor vehicle on public roads. Ayan, legally So meron na tayong basic step sa requirement ng pagmamaneho. Yun nga, kailangan meron kang driver's license para makapagmaneho ka legally ng sasakyan. Ngayon, kagaya nga na sinabi ko kanina, dako na tayo sa mga codes or dati ang ginagamit na term ni LTO dito is restrictions. Ito yung nilalagay ni LTO sa mismong card natin para ma-indicate natin kung anong klaseng mga sasakyan ang pwede lang nating imaneho. Okay? Ayan, dito nakalagay sa pinakababang bahagi ng inyong driver's license. Dati, restrictions yan. Ngayon, pinalitan na nila ng DL codes. Medyo maliit lang to, no? Teka, magsasalamin muna ako. A few moments later. Ayan mga ka-travelers, so medyo naduduling na ako, no? Napakaliit kasi ng mga letra dito. Ayan, nakalagay dito sa ilalim ng ating driver's license yan, DL codes. So, ibig sabihin nito, dito nakalagay yung mga restrictions. So, sa akin kasi, merong A, A1, B, B1, and B2. So, marami siyang mga codes na nilagay, no? So, aalamin natin yan isa-isa kung ano mga klaseng sasakyan ito na pwede nating imaneho. So ayan mga ka-traveler, so nalaman nyo na yung mga codes na nakapaloob sa aking driver's license. Ngayon, change outfit muna tayo. At syempre, alamin na natin ngayon yung mga designated codes na yon at alamin natin kung ano yung mga sasakyan na pwede nating imaneho. So just a heads up mga ka-travelers, itong mga codes na to is actually alphanumeric. So starting from A
up to CE. So may mga combination din ng mga dalawang letters. So dito, alamin natin yung A, it's actually corresponding to motorcycles. So ibig sabihin, kung meron kayo makikitang codes sa inyong driver's license na A, ibig sabihin pwede kayo magmaneho ng motorcycle. Kapag ka naman A1, so ibig sabihin nito, pwede kayo magmaneho ng tricycle. Now, kapag ka B is actually passenger cars with up to 8 seats. So usually yung mga ganitong klase ng sasakyan is yung mga sedan o kaya naman mga SUVs. Okay? And then yung B1, yan naman yung mga passenger vans at mga jeepneys. Okay? And then B2, ito naman yung mga light commercial vehicles, yung mga cargo vehicles, yung mga light trucks, yung mga pan-delivery, mga delivery trucks yan, pwede yan. Kung meron kayong ganong codes sa inyong driver's license. B2 yon mga ka-travelers, okay? And then moving forward, kapag ang code naman sa driver's license nyo is may C, ibig sabihin, ito naman yung mga heavy commercial vehicles. Ito na yung mga large trucks, yung mga 10-wheelers. Kaya pwede nyong imaneho yan kapag ka sa driver's license nyo naka-indicate na C, okay? And then D, ito naman yung mga passenger buses. And then meron naman is BE, okay? So, light articulated vehicles. So, ang mga example dito is yung mga cars with trailers. Kung mapapansin nyo, ito yung mga klase ng mga trucks na nagde-deliver ng mga sasakyan papunta sa mga dealership or sa mga kasa. Yan, ganun yung mga codes na meron sa driver's license na BE. And then, last driver's license code or DL code is CE. So, Charlie Echo. Ito naman yung mga heavy articulated vehicles. Yung mas higit pa doon sa mga 10-wheelers o kaya yung mga basta yung mga malalaking sasakyan na mga ka-travelers, yung mga pang-construction, yan yung mga example noon mga ka-travelers. At yun po yung mga different kinds of DL codes na makikita natin sa driver's license natin. Ngayon, depende na rin yung mga ka-travelers sa nilagay ni LTO sa inyong license. So, ibig sabihin nito, kapag yung mga codes na nabanggit ko, alin man doon ang nakalagay is yun lang yung mga vehicles na pwede nyong imaneho. And FYI na rin mga ka-travelers, meron tatlong klase ng driver's license dito sa Pilipinas. Merong student, may non-pro at professional. So basic information lang sa mga individual na mayroong student license, ito yung mga driver na inaalaw magmaneho with the condition na dapat may mga kasama silang professional drivers. So tandaan nyo mga ka-travelers, hindi pwede magmaneho ang isang individual na meron lang student license, na mag-isa lang siya. So kailangan laging merong aid or may kasama lagi siya na isang professional driver habang bumabiyahe sila. And then pangalawa mga ka-travelers is yung non-professional license. Ito naman yung lisensya na kung saan ang individual is pwedeng magmaneho ng mga private vehicles. Whether yan ay sedan or SUVs or vans, basta mga private lang. And then yung mga professional mga ka-travelers, ito naman yung mga licenses na kung saan yung mga individual is pwede magmaneho both private and public vehicles. So pwede sila sa mga pampasaherong sasakyan like jeepneys o kaya naman yung mga Grab or di kaya yung mga buses. Yan, pwede yan. At yan pong maiksing vlog na nai-present ko sa inyo ngayon. I hope may natutunan kayo. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Road Crew Travels at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga ka-travelers, maraming salamat at God bless.